Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa biyaya mo, pagpapala mo sa araw na ito, Panginoon. At hayaan po ninyong purihin ka namin, sambahin ka namin, Panginoon, at dakilahin ka namin sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy niyong ipadama ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa Panginoon Hesus Kristo at sa gabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman.
Salamat, O Diyos, salamat sa iyo, sa biyaya mo na aming natamo. Lagi kong iisipin kabutihan mo sa akin, at sa lahat ng oras ay di ko lilimutin. Ako'y nagagalak at di magsasawa sa aking awitin. Ika'y pupurihin at sa lahat ng iyong gawa. Sa buhay ko'y dakila, kaya karapat-dapat na luwalhatiin ka. Dakila ka aming Panginoon, dakila ang iyong mga gawa. Wala kang katulad, wala kang katulad sa lupa o maging sa langit man. Oh, Jesus, kami nagagalak at di magsasawa sa aming awitin. Ika'y pupurihin at sa lahat ng inyong gawa. Sa buhay ko'y dakila, kaya karapat-dapat na luwalhatiin ka. Dakila ka aming Panginoon, dakila ang iyong mga gawa. Wala kang katulad, wala kang katulad sa lupa o maging sa langit man. Dakila ka aming Panginoon, dakila ang iyong mga gawa. Wala kang katulad, wala kang katulad sa lupa o maging sa langit man. Dakila ka, dakila ka aming Panginoon, dakila ang iyong mga gawa. Wala kang katulad, wala kang katulad sa lupa o maging sa langit man. Dakila ka, aming Panginoon. oh, dakila ka, Dakila ang iyong mga gawa. Wala kang katulad, wala kang katulad sa lupa o maging sa langit man. Dakila ka, oh Diyos. Papuri para sa Panginoon, sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Hallelujah, God Jesus. Sa iyo lang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
Hello everyone, greetings to all. This is my garden, what it looked like. I've been trying to say it in Tagalog, but I'm just having a hard time. I'm getting lost. So anyway, what I am saying is the Lord wants us to focus our mind, not the things what is happening in the world today. God is always there to protect us and to guide us and to direct us. So our focus will be in the things of God. We know that these things will happen soon, and there is nothing we could do about it, but we know that God is with us. He will never leave us nor forsake us. So this is what my focus right now, my garden. And also what we really have to focus is how we help our unsaved loved ones. And actually, I think that is the main thing, because when Jesus comes, what we gonna do if they're not saved? We just have to do that. We are indeed living in the perilous times, and God encourages us to be strong in Him. We know that He's coming very soon, and I hope this will encourage everyone. Thank you. God bless you all. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kabilang tayo sa na biyayahan na magpahayag ng kanyang mga salita. At lahat ng mga tinawag ng Diyos ay dapat bawat isa sa atin ay marunong na magpahayag ng mga salita ng Diyos. Kasi tayo pong mga pinili o mga hinirang ng Diyos, kinahabagan ng Diyos ay kabahagi ng kanyang mga gawain. Kaya wala pong Christian na walang ginagawa sa ubasan ng Diyos. Lahat po ay may kabahagi, kaparti sa mga gawain ng Panginoon. Ngayon, bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita, samahan niyo muna ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa banal mong pangalan, aming Ama. Panalangin namin na patuloy kaming matuto sa mga aral na aming naririnig at hindi lang namin ito matutunan, kundi ito'y aming may pamuhay, Panginoon. Salamat sa biyaya ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kagalingan. Salamat sa mga kabusugan. Salamat sa mga taong kasama namin, ibinibigay ninyo upang siyang aming mapaglingkuran. Patuloy ang aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy kami na magpahayag ng inyong kabutihan. Patuloy namin itataas ang inyong banal na pangalan. At patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng mga pangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Dinadakila, sinasamba, pinupuri namin ang inyong banal na pangalan, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Yung isang biyaya na naranasan natin sa buhay natin, na tayo po'y pinili ng Diyos, nakilala ang ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. Kaya tayo pong lahat ay patuloy na nagpapahayag ng kanyang kabutihan, sapagkat yun po ang isang misyon natin. Sabi ng Diyos na humayo po tayo at yung mga taong ating hinayuan ay alagaan po natin, pakainin, painumin ng mga pagkain at inuming pang-espiritual. Kaya bawat isa sa atin na mga lingkod ng Panginoon, kabahagi po tayo sa mga gawain ng Diyos. Ang tanong po natin, paano ba tayo nakakabahagi? Ano ba ang mga bahagi natin sa mga paglilingkod na ito? Pakalungkot na minsan may mga mananampalataya na tagapakinig lang. Ang kanilang gumagana lang sa kanilang tainga, pero yung kanilang kamay hindi po gumagana, na hindi dapat mangyayari sa bawat lingkod ng Diyos. Bawat lingkod ng Diyos may kaparti, may kabahagi, kamanggagawa ng Panginoon. Kaya gawin natin ang mga bagay na ito na isang pagpapala po
sa bawat isa sa atin. Kaya ang tawag nga po sa atin, mga lingkod ng Panginoon. Sa unang Korinto chapter 12, verse 27 hanggang 28, sabi po, kayong ang lahat ay isang katawan ni Kristo. At bawat isa sa inyo ay bahagi dito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ang mga propeta, at ang ikatlo ay mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Sabi po, bahagi tayo ng katawan, at ang pag sinabi pong katawan, hindi lahat ulo, hindi lahat kamay. Binubuo po ito ng maraming parte. At bilang mga Christian, obligasyon natin na tumulong o maging katuwang sa gawain ng Diyos dito sa lupang ito o sa mundong ito. Sapagkat tinawag tayo ng Diyos hindi para maghalukip-kip, para problemahin ang sanlibutan, kundi tinawag tayo upang magbahagi ng mga blessing ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya dapat nating maintindihan na kabahagi tayo ng mga gawain ng Diyos, at bilang kabahagi, ano bang ginagawa mo bilang Christian, bilang mananampalataya ng ating Panginoon? Ano ba ang partisipasyon mo sa bilang body of Christ o bilang isang church? Kaya tinuruan tayo ng salita ng Diyos na kailangan gawin natin ang mga party natin o bahagi natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Sa aklat po ng Roma, sa chapter 12, verse 4, sabi po dito, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang mga gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng mga kaloob na pagtuturo at magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, gawin. Pagkakawang gawa, ang inyong kaloob, gawin ninyo iyon ng buong galak. Dito po ay pinapakita ng mga talatang ito na kahit tayo ay marami, iba-iba po ang ating mga kaloob. Minsan nakakalungkot lang po na minsan may mga kasamahan tayo na bilang mga Christian na busy sa trabaho, busy sa kung ano-ano mga pinagkabibisyan ng pangmundo lang, na minsan nakakalungkot na yung kanilang mga bahagi sa paglilingkod na hindi nila nagagampanan. Alam nyo, hindi naman ibig sabihin lockdown tayo, wala na tayong gagawin sa ministry. Ang dami nating gagawin sa ministry. At ang nakakalungkot, minsan ang pastor lang o minsan walang katuwang ang mga yun na sana yung mga manggagawa na dapat tumulong sa pagpapalakas ng loob sa mga kapatiran sa church. At sabi nga po dito, tumanggap tayo ng iba't ibang mga kaloob, gawin natin, gampanan natin yung mga kaloob na yan. Dahil wala pong mga lingkod ng Diyos na hindi po nabibigyan ng mga kaloob o mga talento para magagamit sana sa Panginoon, magagamit sana sa ministry. Pero nakakalungkot nga lang po na minsan ang talento na ibinibigay sa atin ng Diyos na para na dapat gamitin natin para sa Kanya, nagagamit natin sa pang-personal lang natin. Nagagamit natin o pang sanlibutan lang na ito. Busy-busy po tayo. Nakakalungkot po na hindi tayo nakikibahagi sa mga gawain ng Diyos. Naghihintay na lang tayo kung ano i-mensahe sa atin ng pastor. Naghihintay na lang tayo kung ano ba yung mga worship leader. Dapat nag-iisip din kung ano bang may ambag ngayon. May mga group chat ngayon na pwede namang mag-sharing. Hindi dapat napuputol kasi mga kabahagi po tayo ng paglilingkod na ito bilang isang katawan ng Panginoon. Sa unang Korinto chapter 10, verse 15, sabi po, kinakausap po kayo bilang matalinong tao. Husgahan ninyo ang sinasabi ko.
Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay nakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpira-piraso ay pakikibahagi naman sa Kanyang katawan. Sabi ng Diyos, mula nung tayo po ay nakikipag-isa sa Kanya, bahagi na tayo, parte na po tayo. Kaya nga po, bilang kabahagi ng mga kamanggagawa ng Panginoon, kasi sabi nga po natin, lahat tayo na naglilingkod sa Panginoon, nagbigay ng buhay natin sa Panginoon, dapat gumawa po tayo at anuman ang ating abot o makakayanan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, isang paalala sa atin ng Panginoon, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Ano bang ginagawa natin habang naghihintay tayo? Naghihintay lang tayo marinig lang ang mga mensahe o nanonood na lang tayo sa Facebook o sa YouTube. Dapat nag-iisip din tayo na paano na kaya, ano na kaya, baka matuyo na ako dito dahil hindi ko na nagawa yung mga dapat kong gawin sa ministering tinanggap ko mula sa Panginoon. Kaya nga po, sabi nga po sa unang Korinto din po ulit, chapter 12, verse 12, sabi po dito, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito'y nananatiling isang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binabautismuhan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinapainom ng iisang espiritu. Mayroon tayong one spirit. Kaya nga po, nalulungkot tayo kapag ang body of Christ o katawan ng Panginoon, yung ating church, halimbawa sa ating church na lang, para mas mabilis natin maintindihan, parang hindi na tayo nagpapangsyon. Parang yung mga elders, mga deacons, mga musician, tambourine dancer, parang naging busy na. Nagsarili na lang na manalangin, hindi na, minsan, nagbubulay-bulay na lang mag-isa. Dapat yung ating pinagbubulayan ay ating pong may babahagi. Sabi po ito, sapagkat pinapainom tayo ng iisang espiritu. Sabi sa verse 14, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sinasabi ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito nakakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito nakakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi ito may ituring na katawan. Ngunit ang totoo, marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Kaya sa mga gawain ng Diyos sa church, marami tayo, pero may mga tumutugtog, may sumasayaw, may kumakanta, may nangangaral, may mga nagpapatutuo. Ay sa church natin, nung mga hindi pa tayo na lockdown, may mga ministry pa tayo na tuwing Sabado, nandito tayo, naglilinis tayo. Ngayon, minsan, para bang nasanay na tayo hindi na nagpapakita sa church na pwede namang talagang dumalaw sa church, pumunta sa church at magtanong kung ano na, kumusta na, ano na ba ang nangyari sa ating paligid, pwede na ba tayong magtipon-tipon, at kung ano mga impormasyon na nalalaman natin, dapat i-share natin para maiintindihan natin na ito talaga bahagi ka, hindi lang yung pastor lang ang nag-iisip o kung mga elders lang ang nag-iisip. Dapat naiintindihan natin na may kabahagi po tayo sa mga gawain ng Diyos dito sa lupa. Kaya bilang mga kabahagi, kaya sabi nga po sa Epeso, sa parte po tayo ng gawain ng Diyos, dapat nagsasabi tayo ng totoo. Sa Epeso chapter 5 o chapter 4, verse 25, sabi po, dahil rito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Yung bang ang sinasabi natin, laging ang ano natin, ang isa-isip natin, yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Minsan, nag-aalibay, marami pong nag-aalibay para lang, minsan, ang mga spiritual na usapan, hindi binibigyang importansya. Dapat nating maintindihan na ang spiritual na buhay, ang siyang number one sa buhay natin, hindi dapat nating ilagay ito sa pangalawa.
dapat ilagay natin sa una. Kaya nga po, dahil tayo mga kabahagi sa katawang ito, magsasabi tayo ng totoo. Minsan hindi naman tayo busy, sinasabi natin busy tayo. Nagsisinungaling po tayo pag ganyan. Minsan marami po tayong mga sinasabi na hindi dapat natin sabihin dahil parang umiiwas lang tayo sa mga responsibilidad natin na parang ayaw na nating gampanan. Dapat magbago tayo sapagkat nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. So chapter 5 ng Episo din po, verse 30, sabi po dito, verse 30, tayo nga yung mga bahagi ng kanyang katawan. Bahagi tayo. Alam po ninyo, malalaman mong kabahagi ka ng katawan ng Diyos kasi sabi ng salita ng Diyos, sa unang Korinto chapter 12 verse 26, pag nasasaktan ng isa, nasasaktan ang lahat. Sabi nga ng kasabihan, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Yung bang, kapag alam mong parte ka, kasi nalulungkot ka, pag nalulungkot, pag ang church parang malungkot na, parang parang ang tagal naman na magbubukas ang church ulit. Kaya, dapat nating maintindihan na dahil kabahagi tayo ng mga gawain ng Diyos, katulong din tayo lagi sa panalangin natin upang sana matapos na itong lockdown na ito para makapanumbalik na tayo at patuloy natin tayo makapaglingkod sa Panginoon. Sa Colossus chapter 3 verse 12, bilang mga kabahagi ng mga gawain ng Panginoon, tinuruan tayo ng Diyos sa magagandang asal, tamang pag-uugali, tamang mga asal natin sa ating na dapat nating gawin bilang mga kabahagi sa gawain ng Panginoon. Sabi po sa verse 12, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayo'y maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa, kung may mga hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod ng lahat ng ganap ng pagkakaisa. Paghariin niyo sa iyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag ng iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi, sabi po dito. At sa verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. At ano ba ang inyong gagawin o sasabihin, gawin niyo sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Dapat po sa atin mga lingkod ng Diyos, matuto tayong magtiis. Alam niyo, yung parang krisis po ngayon ng spiritual kasi hindi na tayo nakakapunta sa bahay-simbahan. Pero gumagawa tayo ng kaparaanan at tulong-tulong tayong gumagawa ng paraanan, lalo na ngayon sa social media, madali lang mag-group chat. Wala man lang nagchat-chat sa akin. Ako, naghintay ako na mayroon man lang messenger sa akin na mangungumusta. Minsan, naghihintay po ako. Minsan, wala tayong mga aksyon Nakakalungkot minsan, nakamanggagawa tayo ng Panginoon, pero wala tayong ginagawa sa ating sarili para patuloy na ma-encourage ang iba na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon kasi tulong-tulong po tayo lalo na yung crisis ngayon. Hindi lang sa mga sa material na bagay kundi sa spiritual na buhay kasi nag-iisa nga po tayo kaya importanteng maintindihan po natin ang mga bagay na ito. Bilang pakikibahagi natin sa gawain ng Diyos, sa ikatlong Juan, mayroon pong binanggit si Apostol Juan po dito na sa kanilang pagmimisyon, sabi po sa verse 5, chapter 1 ng ikatlong Juan, sabi po, mahal kong kaibigan, dapat tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kilala. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa inyong pag-ibig. Sana itulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo, at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos.
dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan, sabi po dito. Sa panahon po ng mga apostol, may mga lingkod talagang humahayo sila. Tapos wala man lang mga sumusuporta sa kanila. Kaya kahit hindi nila kilala, pinaglilingkuran po nila. Dito po ipinapakita na sa atin din ngayon, nakakatuwa na ang paglilingkuran natin, mga kapatiran na sa church, mga mananampalataya na. Minsan hindi natin ipaparamdam sa kanila na kabahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Minsan nakakalungkot na may mga parang malayo tayo sa isa't isa. Nalapit lang, nasa isang barangay lang po minsan nakatira. Pero minsan parang hindi na nagkikita, wala nang sharing. Dapat sharing pa rin kahit naman praktisin lang yung social distancing. Di ba? Hindi dapat sumunod din sa batas. Pero kung salita ng Diyos, lagi natin ipahayag ito kasi dahil sa tayo'y nakikibahagi sa gawain ng Diyos. Hindi dapat matuyo ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kundi patuloy tayo na magpalakasan sa isa't isa. Magtulungan tayo bilang mga kamanggagawa ng Panginoon. Sapagkat alam natin na sa habang hinihintay natin ang Panginoon, sabi nga po, mag-aliwat tayo sa mga aral niya. Ito yung pinaka-importante kasi hinihintay natin yung rapture. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Pero ang turo sa atin ng unang Tesalonica na mag-aliwan tayo sa mga aral ng Diyos habang hinihintay po natin ang rapture. Ingatan po natin na malulung tayo sa labis na pagtatrabaho na minsan nakakalungkot na napabayaan na natin ang ating buhay espiritual. Nakakalungkot na hindi na natin, minsan yung prayer natin, hindi na, wala na. Minsan, kunting na lang, tapos na kagad ang panalangin kasi pagod na, natutulog na. Ingatan natin na huwag tayong mahulog sa kamay ng Diyos sapagkat tayo'y kabahagi sa mga gawain ng Panginoon. At sa panghuli po, dito po sa aklat po ng Galatia, chapter 6, verse 2, pinalalahanan tayo ng salita ng Diyos na magtulungan tayo sa pagdala, sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sabi po dyan, sa Galatia chapter 6, verse 2. Sa gayong paraan, natutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sabi po, kapag nagtutulungan tayo sa pagbubuhat ng mga pasanin, ay natutupad natin ang mga utos ng ating Panginoon. Mga kapatid, at sino mang mga mananampalataya na nakakapanood po dito, suportahan po natin yung mga gawain ng Panginoon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Tunay nga po na ang Panginoon ang nagdala ng isang napakaliit na ilaw, na liwanag sa mundong ito na napupuno ng kadiliman. Ngunit, sabi nga niya, nagdala siya ng ilaw dito sa mundong ito. Nagdala siya ng liwanag. Sana nga, mapagningas natin ang mga ito. Tulong-tulong tayo na nagatungan natin ang ating buhay espiritual. Paglilingkod, huwag tayong magpadaya na kumo lockdown na, parang wala na ang church, matagal na, magtatatlong buwan na nga po tayo. Parang nakakalimutan natin ang ating ministry. Nakalimutan natin ang ibinigay sa atin ng mga tungkulin ng Panginoon na para sa kanyang ubasan. Kaya isang paalala po, mga kapatid, makibahagi tayo. Patuloy tayong makikibahagi sa mga gawain ng Diyos dito sa lupa. Isipin mo kung ano ang tungkulin tinanggap mo. Ikaw ba'y umaawit sa Lord? Patuloy ang pag-awit sa Lord. Ikaw ba'y tumutugtog? Patuloy ang pagtugtog sa Panginoon. Ikaw ba ay sumasayaw sa Panginoon? Ikaw ba ay matanda sa iglesia? Ikaw ba ay deacons? Ikaw ba ay ano bang ministry mo sa church na kinaaniban mo? Ipagpapatuloy mo yan. Sapagkat hahanapin ng Diyos yan, yung ministry na yan, pagharap mo sa Kanya. Kaya dito na po ako magtapos, mga kapatid, at patuloy tayong manalangin na nawa ang kalooban ng Diyos sa buhay natin ang siyang patuloy nating may isagawa sa lahat ng panahon habang tayo naghihintay sa Kanyang muling pagpaparito. Tandaan po natin, ang hinahantay natin sa buhay na ito ay ang pagbabalik ng Panginoon. Yun lang ang pinaka magandang paghihintay at yan ang pangako niya, babalik siya at yan ang ating hinihintay, ang Kanyang pagbabalik. Kaya habang wala pa siya, habang hinihintay natin,
patuloy tayong magtulungan, makikibahagi sa mga gawain na regalong ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Libre po ito na ibinibigay ng Panginoon. Isang malaking biyaya na napili ka na isang manggagawa sa kanyang ubasan. Kaya patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa mga gawain na inyo pong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa ministry na nakaatang sa aming mga balikat. Tunay nga po Lord na hindi lahat pastor, hindi lahat apostol, hindi lahat ay gumagawa ng milagro, nagpapagaling ng mga may sakit. Kanya-kanya po Panginoon tulad ng isang katawan na iba-ibang parte ng katawan ngunit iisa pa rin katawan. Nagpapasalamat kami Panginoon sapagkat alam namin na ibinibigyan nyo kami ng isang pagkakataon sa buhay namin na makatuwang sa paglilingkod sa inyong ubasan, Panginoon, sa mundong ito, Lord, na aming ginagalawan. Isang malaking blessing para sa amin na kami napili bilang kamanggagawa, Panginoon. At ang dami na po namin, Lord. Kaya lang, Panginoon, aming pinapanalangin sa iyo, patuloy na pinapanalangin na nakalimutan namin na mga workers kami ng ministry, Lord. Kaya aming Diyos, patuloy namin pinapanalangin ang iyong pagpapaalala, paggising, Panginoon, ng aming natutulog na mga espiritu. Hallelujah. Aming dalangin na patuloy mo kami pangunahan sa lahat ng oras, maintindihan namin kung ano kahalaga ang ministry na ibinibigay po niyo sa amin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang patuloy na maipahayag namin ang pangangaral at ano man ang mga ministry na tinanggap ng bawat isa. Ang papuri para sa iyo lamang, Panginoon, at patuloy namin panalangin sino man sa aming mga kapatiran na may mga sakit at karamdaman sa mga oras na ito, maging mga karamdamang espiritual, patuloy namin pinapanalangin sa iyo na pagalingin ninyo ang bawat isa, Panginoon. Lord, ating patuloy na panalangin ang aming bayan, ang mga leader ng aming bayan, ang mga pastor, ang mga church, hallelujah. Nawa patuloy kaming magliwanag at maging malasa. Panginoon, sabi ninyo kami, mga lingkod mo ay ginagawa niyong asin sa sanlibutan na ito. Ginawa ninyong liwanag sa sanlibutan na ito. Kaya aming panalangin naman na patuloy namin magagampanan ang mga tungkulin na ito. Ang papuri para sa iyo lamang at pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Amen.